Hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening, no, sa inyong lahat, no, na nakikinig sa atin dito sa ating ah, Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yan. Okay. So maganda ang ating pag-uusapan today, and I hope nasusundan nyo yung ating mga lessons, right? So last week, we discussed the effective practice, and then we discuss also effective lesson, and today we will discuss about effective performance. Yan, okay. So ngayon, this is very important, no, especially sa mga beginners, no. So imagine, no, uh we are having our practice, we're having our lessons, no, para matuto, para lalong gumaling dun sa ating skill. And at the same time, after that, we want to perform it well, no, to showcase kung ano yung ating mga natutunan, no, kung ano yung ating mga na-improve sa ating skills. So, very, very important, no. So, how we are going to have an effective performance, no? So, yan naman ang ating i-discuss ngayon, no? Okay. So, number one, lagi kong sinasabi 'to, this is, the number one. Talagang ito yung, pinakamahalaga sa, lahat, 'no? Practice well, 'yan. So, it's very important that we practice well. So, kung alam nating magpe-perform tayo, we need to practice, 'no? So, last time diniscuss din natin yung about practice. So, siguro iko-comment, ilalagay ko na lang sa comment section yung link para mapanood niyo ulit. But, let's go back dun sa, practice, 'no? Practice will develop everything, 'no? So, yung kumpiyansa, yung confidence, 'no, yung kumpiyansa mo, while you are performing, manggagaling yan dun sa practice. If you are really prepared, 'no, kung ikaw ay talagang handa, 'no, diyan mo makukuha yung, iyong, kumpiyansa habang nasa stage ka, habang nagpe-perform ka. At saan ba made-develop yung paghahanda? 'Di dun sa practice, 'no? So very, very important that you practice well, 'no? So kung alam mo na ito yung kakantahin mo, ito yung tutugtugin mo, it's very important that you practice well, 'no? So that's number one, 'no? So kapag praktisado ka, 'no, kapag praktisado ka, alam mo yung gagawin mo, again, diyan natin yung ating kumpiyansa, yung ating excitement. So imbis na matakot ka kasi magpe-perform ka, kakabahan ka, ang mararamdaman mo is may excite ka, 'no? Kasi alam na alam mo yung gagawin mo, eh. Alam na alam mo na yung magiging result nung performance mo. It will be good. That's why you're excited, 'no? And yeah, magiging masaya ka and you will enjoy your performance. Yeah, so that is very, very important. So practice well para makuha natin itong mga bagay na 'to, 'no, para ma-enjoy natin yung performance, para maging exciting itong ating, ginagawa. Kailangan talagang alam na alam natin yung ating, gagawin pagdating dun sa stage. So you practice well, 'no, practice well. Another tip na aking, laging sinasabi when it comes to practice, kung makakapag-practice tayo sa venue, 'no, do sa venue nung ating, halimbawa kung tayo ay kakanta sa isang, stage or sa isang halimbawa hotel or, hall, maganda rin nakapag-practice tayo dun, 'no, kahit, isang beses, 'no. Why? Because, kung magawa natin 'to siguro mga 85%, 'no, yung mape-predict na natin yung ating performance kung magiging maganda yung ating performance. Bakit? Kasi nandun na tayo sa venue, eh, 'no. So, alam na alam mo na na ganito yung feeling dun sa venue na yon, 'no. Yeah, and everything, 'no. So, very important, 'no, isa sa mga tip ko yon kung kaya lang naman, 'no. Pero kung hindi naman, kung hindi natin kaya na gawin yon na makapag-practice dun sa venue, then itong number two mahalaga, come early in the venue, 'no. So, pumunta tayo ng mas maaga doon sa pagdarausan ng, kumbaga nung iyong, event, 'no. Meron akong, ishe-share na ano, 'no,
Ito lagi kong nakikita kasi lalo na nung nasa conservatory ako. Ah, Ayan na, nagsisimula na yung recital siguro, nag-o-opening prayer na or, first student na magpe-perform. May nagdadatingan pa, may nagdadatingan pa na sila rin yung performer, oo. So, for me hindi talaga maganda yun na parang, ayan na yung ano, nagsisimula na yung program tapos kararating mo lang, oo. So at mas worse, halimbawa minsan meron pa akong nakita, siya na yung kakanta, biglang biglang dumating siya, 'no? I mean, biruin mo yun 'no, hinahabol niya yung oras na kailangan makakanta na siya 'no, and then pupunta siya dun hingal na hingal siya 'no. So, that's very bad 'no, hindi maganda yung ganong sequence or yung ganong gawain 'no, na halimbawa, ah nagsisimula na yung program and then as a performer, you are late, 'no, late ka. Siguro yung iba katwiran, huli naman ako, huli naman akong kakanta, huli naman akong tutugtog. So hindi hindi rin po katwiran yun 'no. So, kailangan mas maaga ka. Siguro maganda 1 hour before the program nandun ka na 'no. So, this is very, very important. Ngayon, ano ba ang maganda kapag tayo ay pumupunta ng maaga sa ating mga venues 'no or sa mga hall na ating pagpe-performan 'no. So, kung maaga ka, makakapag-soundcheck ka. So, when we go back to number 1, yung sabi ko na practice in the venue, kung hindi mo kayang gawin 'to, maybe you can do this dito sa number 2. Kapag ikaw ay pumunta ng maaga dun sa venue, puwede kang mag-soundcheck 'no, para ma-try mo siguro yung sound system halimbawa 'no, o ma-try mo yung acoustic nung lugar 'no. It is very, very important na makapag-soundcheck ka 'no. And number 2 is, para maging familiar ka dun sa venue, maging familiar ka, yung atmosphere 'no, na, "Oh, ganito pala yung venue, ganito pala yung aking nakikita," something like that 'no. Napakahalaga din po nun sa isang performer 'no, hindi lang basta pagpunta mo dun, sige kanta ka na, hindi po. Na talagang, kailangan merong, preparation 'no, kung gusto nating mas maging maganda yung ating, pagpe-perform 'no. So, maganda na tayo ay pumunta ng maaga doon sa ating mga venue 'no, na ating kakantahan or ating pagpe-performan. So again, number 1, practice well, very, very important dahil diyan natin nakukuha yung ating confidence, yung excitement, yung ma-enjoy natin yung performance 'no, 'pag praktisado tayo. Number 2 is come early 'no, dun sa ating venue, 'yan very, very important. Now, another thing, so this is the number 3 now 'no. So, relax before the performance and while performing, ayan. So, it's very important na relax ka pala 'no, kapag nagpe-perform ka. Nandito kasi yung ano, ang common, what do you call that, yung common thing na nangyayari is kinakabahan. That is very common 'no, especially 'pag, beginner 'no, yung magpe-perform talagang kakabahan. Kahit sino naman 'no, nangyari yun 'no. So, 'pag kinabahan, ayan na, hindi na makakapag-perform ng maganda 'no. So, ah this one, magbibigay tayo ng konting mga tips 'no, kung papaano maiiwasan yung kaba 'no, 'yan, okey. Kasi, ah, first step para maiwasan natin yung kaba, of course kailangan relax tayo. Because the more na hindi ka relax 'no, hindi ka relax halimbawa, ah, tense ka talaga 'no, ang tendency is, talagang kakabahan ka 'no. So it's very important na, i-relax natin. So halimbawa naramdaman natin kinakabahan tayo halimbawa 'no, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So very, very important. Sa pamamagitan nun kahit papaano mare-relax ka 'no, mare-relax ka, medyo mawawala yung kaba, 'yan. So you relax yourself. Before the performance and while the performance is ongoing. So, di-discuss natin isa-isa 'yan 'no. Ngayon, isa sa mga tip or mga tips para maiwasan natin yung kabahan tayo 'no, is focus in your performance. Mag-focus ka. Ang isipin mo instead na ang isipin mo mag-focus ka, "Kinakabahan ako, natatakot ako." Ang isipin mo is yung piyesa mo.
yung prinactice mo, yung expression mo, kung papaano yung gagawin mo dun sa stage. That is very, very important. Instead na isipin mo, baka magkamali ako, ano kaya maging maganda kaya yung performance ko kasi kinakabahan ako. Wag mong isipin yun, ang isipin mo is ano yung prinactice mo, yung piyesa mo, yung expression mo and everything 'no, na ginawa mong preparation for that performance. That is very, very important para ma-divert yung isip mo 'no, na ito palang gagawin ko, something like that 'no. So, the next thing is okay, so yun, focus tayo para maiwasan natin yung pagkakaba natin is focus tayo dun sa ating pieces or dun sa ating mga practice 'no. The next thing is enjoy your performance. Yan, i-enjoy natin yung, ating pagpe-perform. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina 'no, instead na isipin natin na parang kinakabahan ka o kaya baka magkamali ka o iniisip mo na, ah, baka hindi maging maganda yung performance mo, bakit hindi na lang natin isipin or bakit hindi natin baliktarin na parang, "Okey, I will do good." So halimbawa dinikta ng isip mo, "Baka magkamali ako." Bilang kokontrahin mo yung isip mo, sasabihin mo, "I will do good." So 'pag baka magkamali ako, hindi ako magkakamali. Something like that. And be happy 'no? So maging masaya. Parang ano, babaliktarin mo lang yung pakiramdam mo 'no? Para mawala yung nervyos mo 'no? Kumbaga parang positive lang 'no, positive thinking lang na magiging maganda 'to. Anyway, ako naman, ang tanong ko naman, bakit ka naman kakabahan kung alam mong prepared ka, 'di ba? Bakit ka kakabahan kung alam mo yung gagawin mo 'no? So yun naman ang akin. So, it's very, very important na kontrahin natin itong mga feelings na 'to 'no, at ang kailangan nating isaisip is, "I will enjoy this performance." i-e-enjoy ko itong aking gagawin. 'Yan, so kapag gano'n yung mindset mo or gano'n yung nasa isip mo, it will be ano, lighter 'no, mas magiging light yung ating, pagpe-perform or I mean, hindi ka masyadong kakabahan 'no, 'yan kung ganyan ang pag-iisip mo 'no or yung mindset. So, again, number one, focus on your performance para maiwasan natin yung ating kaba and enjoy your performance. Yan. Ngayon, ito namang, susunod na, ah, itong tip na 'to 'no, ito maganda 'to, lagi ko rin naririnig 'to. Bata pa yata ako nung naririnig ko na 'to, pero effective, sinubukan ko. Sinubukan ko. Ah, sabi ng mga nagtuturo sa'kin noon, isipin mo na nagso-solo ka. Yeah, think that you are alone, 'no. Kumbaga habang kumakanta ka or habang nagpe-perform ka iniisip mo na nagso-solo ka lang at wala kang nakikitang tao, 'no. So, effective din ito 'no. Dati sinubukan ko rin 'to, yung parang pagkanta kong ganyan, when I'm singing, nag-aano lang ako kumbaga diretso lang ang tingin ko and then it's like I'm singing like that, parang ganyan 'no. Hindi ako masyadong nagle-level 'no. So, effective naman siya, yeah, and then, 'pag nandun na ako sa kalagitnaan ng performance ko, kapag medyo nafi-feel ko na nakukuha ko na yung momentum ko, ayun, I'm trying to enjoy na and then yan, eye to eye na ako dun sa mga, dun sa audience 'no. So, maganda rin 'yun 'no. You try that na parang 'pag when you perform halimbawa when you play piano or violin or something 'no, or nag-perform ka, try mong isipin na nag-iisa ka lang 'no. I think it will help. Okay, so another thing is kapag nasa stage ka na, you need to move a little. Ito natutunan ko 'to, dati kasi kapag kumakanta ako or nagpe-perform ako, usually sa sobrang focus ko minsan sa tono ko or sa timing ko, nalilimutan kong mag-move. Now, the more na, hindi ka nakaka-move or stiff ka, ang tendency is ayan, mawala yung pagka-relax mo 'no. So, move a little, yeah, medyo walk ng konti siguro sa, not walk naman, kasi yung iba kasi nakikita ko, while they're singing, they're walking, Puwede rin siguro, puwede rin. Pero and then, maybe you can have hand gestures. Yeah, hand gestures makakatulong din. And then head movement maybe. Minsan tingin ka dito sa kaliwa and then minsan dito sa kanan, yeah. Para medyo mas ma-relax, may konting movement ka, 'no?
So that is very, very important. And then, yeah. So yun. And then after your performance, no? Huwag kalilimutang mag-smile, then bow, and then say thank you, no? Thank you sa mga audience or sa mga nanood sa'yo. So this is very, very important, no? Para mawala yung ating kaba or makapag-perform tayo ng mas maganda at mas maayos. So, that is, yung ating, mga paraan para mawala yung ating kaba, no? So, ah, relax lang tayo, no? So, focus on your performance, yeah, number one, and then enjoy your performance. And then ito na yung pinaka, ah, last na sa tingin ko one of the most important thing, no? Yeah, pray to God, no? So, it is very important na actually alam mo dapat una nga 'to, eh, 'no? Before you perform, it's very important that you pray to God, 'no? Kasi bakit? Kasi si Lord naman ang pinanggalingan lahat ng talent, 'no? Ah, I want to share, itong prayer ko lagi, 'no? Kasi alam niyo sa women's, by the way, I'm from Philippine Women's University, 'no, dun ako nag-graduate. Pagpasok mo dun sa women's, meron kasi dun chapel dito sa left side. I don't know kung nasa left side pa rin yun, siguro naman nasa left side pa rin yun. And especially kapag ako may exam, 'no, halimbawa ng applied ko, halimbawa voice exam or piano exam, 'no, lagi akong pumupunta dun sa chapel, 'no, before I go to the music department, 'no, kasi yung music department taas pa nun, eh, 'no? Mataas mataas po yun, parang pinakatuktok ng women's yata yun. Okay, but anyway, yan before I perform, pumunta muna ako sa chapel and then I pray. And one of the my favorite prayer yung aking dialogue lagi kay Lord yung ano, ah, "Lord please sing for me. Lord please play for me." Parang gano'n, 'no? Why? Because I believe na si God nga yung pinagmulan ng lahat ng talent, eh. And if, hihingi ka ng tulong sa kanya and, if you will pray for a good performance, ibibigay niya 'yon, 'no? It's very, very important. So, ako gano'n yung gawain ko or gano'n yung lagi kong sinasabi every time that I perform, "Lord please pray or Lord please, sing for me, play for me." So, something like that. So, and, yeah, it's good, 'no? Okey naman naging, sa awa ng Diyos yung mga performance is, it's good. So, after the performance, I will just say, "Thank you, Lord." Thank you, Lord, it's a good performance and yeah, nag-enjoy ako. Thank you, Lord, sa talent. Thank you, Lord, sa time or sa, time na binigay mo para makapag-perform ako, time na binigay mo para makapag-practice ako, 'no? Because siya naman lahat ng may bigay niyan, eh, 'no? So, I think this one is kailangan sa simula. You need to pray, 'no, before you perform. Okay. So, another thing 'no, meron pang isang ano dito, meron pang isang, bagay na gusto kong i-tackle. This is very quick na lang 'no. Paano daw 'pag nagkamali 'no, papaano 'pag nagkamali? Ito yung, lagi kong sagot 'no. Halimbawa kung nagkamali ka sa pagkanta mo, nagkamali ka sa pagtugtog mo, it's very important na you just continue. Yeah, you just continue. So for example, ayan live performance ka and then you have your audience and then you're singing. Suddenly parang nawala ka sa pasok. Halimbawa, nawala ka sa timing or nalimutan mo yung lyrics mo. You just continue. You just continue. Because 'pag nag ah, 'pag nag-stop ka or something na like for example, alam nilang nagkamali ka, of course. Halimbawa, alam nilang nagkamali ka ng lyrics, alam nilang nawala ka sa timing. But as a performer, kailangan ituloy mo 'yon, 'no? Kailangan ituloy mo 'yon, kailangan gawin mo pa rin 'yon, 'no? So, you just continue. So, kung nawala sa lyrics, okey, punta sa susunod na lyrics or pumunta sa susunod na stanza, bawi sa susunod na stanza. Gano'n din sa pag-play ng piano, 'no? Halimbawa nawala ka sa timing, okey lang, and then bawi sa susunod na part, 'no? And another thing na natutunan ko is, 'wag mo nang iisipin yung pagkakamali mo. So, once na nagkamali ka, don't think about your past mistake, 'no? Kasi the thing is that nadadala, eh, 'no? So 'pag
inisip mo, "Oh, nagkamali ako dun sa first part, nagkamali ako dun sa first stanza." And then while you are performing, iniisip mo pa rin yung pagkakamali mo, "Nagkamali ako, nagkamali ako." Ang nangyayari nadadala dun sa susunod na part, nagkakamali na rin dun sa susunod na part. So, ah, it's very important that 'pag nagkamali ka, tuloy lang and 'wag mo nang isipin yun kasi nangyari na, eh, nagdaan na yun. So, wala na tayong magagawa dun. So, you just continue performing, you just continue singing, you just continue playing. So, yan yung ating, pinakamaganda dito sa effective performance 'no. So, okay, sige, let's start from the top 'no, kung papaano tayo makakapag-perform ng, effective performance 'no. So, practice well, very important 'no. Come early sa ating venue, relax before the performance, yan para and then, yeah, relax, before the performance. And, dun sa relax before the performance, it's very important na iwasan natin na kabahan. So, nagbigay tayo ng mga tips diyan para, maiwasan natin yung ating mga kaba-kaba 'no. And last one is pray to God. Yan, okay. So, yan yung ating, effective performance. Sana, mai-apply at matutunan niyo po or magawa niyo sa actual 'no, itong ating mga, konting tips lang naman 'no, na ating binahagi today. And, before I end, mga announcement lang 'no, mga announcement lang tayo. So, ongoing pa rin po ang ating, promo 'no, ang ating Christmas promo sa Ray Santos Music Studio 'no. So, para po kayo maka-avail ng promo, please, PM lang po kayo dito sa ating page. And doon naman po sa mga gusto pang humabol pala do'n sa ating, voice class dito sa San Pedro, Laguna, sa Sabado na po 'yan. Puwede pa po kayong humabol Saturday, 1 PM and, yung atin namang music theory Sunday, 1 PM. So, puwede pa po kayong humabol. 'Yan, so 'yan po yung ating mga announcement. Ano pa? Okay, wala na siguro akong announcement. So, yun po. So, if ever na, you're interested with our promos, with our programs, please, PM lang po dito sa aming page. Yan, okay. So, maraming maraming salamat po sa inyo and I'll see you again next Thursday. God bless and bye-bye.